galing sa salitang liko, ang likuan. Dahil liku-liko o zigzag daw ang daan papunta rito. Makikita naman po dito sa lugar, napakaganda po yung mga tourist spots po dito. Pero hindi lang pala magandang kapaligiran ng hiwagang dala ng probinsya. Sa usaping panlasa, tiyak mapapalaban ng sino mang kakasa. Sa halip na kinikilo, tinatakal. Bentang-benta sa mga suki Ano ba yan? Sa gitna ng umaalingaw-ngaw na ingay ng Bangged Public Market, may isang maliit na sulok dito kung saan ibinibenta ang mga hindi pangkaraniwang sangkap ng mga taga-Abra. Sa 500 pesos, ano-ano kaya ang mabibili ko? Masusubok ang budgeting skills ko rito para tulungan akong mamalengke. Kasama ko ang Provincial Tourism Officer ng Abra na si Marsman. Muna sa listahan, ipon. Mayaman daw dito ang mga taga-Abra. Hindi yung pera at lalong hindi rin ipon. Isang uri ng maliliit na isda ang ipon. So itong ipon, this is called ipon. It's kind of a goblet fish. So ito nakukuha lang during the colder months. Pag malamig lang yung panahon. Yes, starting siya ng September up to February actually. Sa ilog lang siya. Hindi siya sa tubig alat. Yung mga mag-iitlog na, yan yung mga price nila. Pero yung mga kababayan natin, hinuhuli siya during those months na medyo luto na siya in a delicate way pa. Okay. So pwede siyang kainin konti-konti pero masarap siya sa torta. Torta. Yan, minimix yan sa tortang talong. Tapos pwede rin siyang i-saute lang. So Nay, Kano ba? magkano po? 280, sir. 280. Dito, tapos dito 300. Well, sige po. Ilan, sir? Isa lang po pag-taste namin. Wow. Ayun. Wow. Dinagdagan pa ni Nanay. Salamat, Nay. Okay. Anong susunod natin, Papi? Dito naman tayo ngayon. Ito ang tinatawag naming abuos. Abuos. Yes. So it's an egg of weaver ants. Antik. Parang... Egg. Itlog. Itlog na Itlog antik. siya ng weaver ants. Itlog ng lagam. Pwede palang panlaman tiyan? Usually, ito, last week ng Feb o kaya early March sa nag-start. Okay. Yep. Alam mo, natikman ko na to eh. Naalala ko yung... ako naalala ko yung lasa niya. Yung medyo maasim. Yep. Medyo Diba? asim-asim po yan and creamy. And creamy. So, it's very high in protein. Tapos, most locals consider it an aphrodisiac. Okay. Iba din po, kinakain kasing raw. Nilalagyan lang ng coffee. So, taste ko lang. Konti. Creamy nga siya. Creamy and a little bit soury. Ano siya, no? Para siyang pasta. Yep. Yun yung texture niya. Sarap ng abuos. Munti ko nang maubos. Sige, kuha tayo. Nay, salamat. Thank you. Nakaka 400 pesos na tayo. May dalawa pa sa listahan. Kakasya kaya? Itong dried udang po. So, well, for sure, alam niyo po ito kasi it's very kwan sa Pilipinas and Southeast Asia. But this one is a river shrimp. Very significant din siya sa Abra kasi yung mga locals natin mostly sagana ng Abra River. And isa yan sa pinaka-popular dun sa riverbeds. Pinatayong maliliit na hipon ang dried udang. Magkano ba yan, Nay? 20 isang baso, sir. 50. O sige, kahit isang baso lang. Ate, salamat po. Remaining budget, 50 pesos. Sana talaga 50 lang yung huling sangkap. And lastly, among gifts ng Abra River po and its tributaries is this river shell, freshwater shell that we call benek. Benek. So itong benek, it's really popular kasi nga nasa river lang siya. More on sa sand. Sa sand siya. Sa sand siya lang. So pwede rin siyang ipunta sa pond. So this one is really good. Very popular siya sa mga nagbe-breastfeed. Oh, okay. Parang malunggay. Freshwater clam o kabibi naman ang bonek. Beka naman, pabili ng bonek. Nay, magkano po ito? Tatlo isang dat, sir. 300. Teka, naubusan na pala ako. Utang muna ang 50, Nay. Bakit ba kasi hindi ako tumawad? I have the meeting is a BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!